Hello mga bata! Ang asignatura natin ngayon ay Science 3, Quarter 2, Week 1. Ang pamagat ng ating pag-uusapan at pag-aaralan ngayon ay tungkol sa ang mga pandama at ang mga gamit nito. Sa ikalawang pagkakataon, habang ikaw ay nasa bahay, madadagdagan pa ang iyong mga kaalaman at kahusayan sa paggamit ng iyong mga bahaging pandama. Ang layunin natin sa araling ito ay inaasahan na ikaw ay may kakayahan na ilarawan ang 5 pandama at kung paano ito gumagana. Matutuhan mong gamitin ang iyong mga mata, tainga, ilong, dila at balat sa mga pang-araw-araw na gawain sa tahanan man o anumang sitwasyon sa iyong paligid. Suriin ang larawan sa ibaba. Anong pandama ang maaari mong gamitin upang mailarawan ang mga ito? Tunghayan natin ang mga pandama at ang mga gamit nito. Ginagamit ang iyong mga mata, tainga, ilong, dila at balat upang mailarawan ang mga bagay sa iyong paligid. Ito ay bahagi ng ating katawan na tinatawag na mga organong pandama o sense organ. Sa ulo, matatagpuan ang halos lahat ng pandama ng katawan. Ang mga ito ay konektado sa utak. Ang mga sense organ ang naghahatid ng mensahe sa utak kung ano ang iyong nakita, narinig, naramdaman, naamoy, at nalasahan. Ang balat ang pinakamalaking organong pandama sa ating katawan. Ito ang ginagamit para pansalat at pakiramdam. Ang magaspang o makinis na bato ay mararamdaman mo gamit ang iyong pansalat bilang pandama sa tulong ng balat. Ang ilong naman ay ginagamit natin para sa pang-amoy. Ang dalawang maliit na butas nito ay tinatawag na mga nostrils. Pumapasok ang hangin sa pamamagitan ng mga nostrils. Ang kalamnan sa pagitan ng mga nostrils ay tinatawag na septum. Ang iyong dila ay ginagamit upang malasahan kung ang mga paborito mong pagkain ay matamis, maalat, mainit, malamig, masarap o hindi masarap. Ang maliliit, magagaspang na umbok sa dila ang iyong mga taste buds. Ang mga papillae na ito ay nagtataglay ng mga nerve endings na nagdadala ng mensahe sa utak. Binibigyang kahulugan ng utak kung ano ang lasa ng iyong kinakain. Ang tenga, ang bahaging pandama na tumutulong sa iyo upang marinig ang iba-ibang tunog sa iyong paligid. Ang ating mata ay ginagamit upang makita ang mga bagay na may liwanag na tumatalbog mula sa mga bagay sa kapaligiran tungo sa iyong mga mata. Nakikita ng iyong mga mata ang 70% ng mga impormasyon na umaabot sa utak. Ang utak ang nagbibigay ng kahulugan dito. May iba't ibang bahagi ang mata upang makakita ka. Tumutulong ang iyong mga sense organ upang matukoy ang mga bagay sa pamamagitan ng pagmamasid. Natatanggap nito ang stimuli na maaaring nasa anyo ng mga larawan, tunog, amoy, lasa, sakit, temperatura, at tekstura ng mga bagay. Naghahatid ang mga ito ng mensahe o signal sa utak na nagbibigay kahulugan dito at nagpapabatid sa iyo ng mga nangyayari sa paligid. Subukan nga natin gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Piliin ang letra ng tamang pandama na dapat gamitin sa pagpili ng mga bagay sa ibaba. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ang pagpipili ang mga letra ay ang A, mata, B, ilong, C, dila, D, balat o E,
1, mabangong cologne. Ito ay B, ilong. Number 2, malambot na unan. Ito ay letter D, balat. Number 3, masarap na agahan. Tama, letter C, dila. Number 4, mainit na gatas. Ito ay letter C, dila. Number 5, mapulang mansanas. Ito ay letter A, mata. Number 6, malakas na tunog ng tambol. Ito ay letter E, tainga. Number 7, malinaw na tubig ay A, mata. Sa number 8, mabangong bulaklak. Ito ay letter B, ilong. Sa number 9, maasim na prutas. Ito ay letter C, dila. At number 10, malakas na pagsigaw ay E, tainga. Tama bang sagot nyo mga bata? Magaling! Sa gawain sa pagkatuto bilang 2, kopyahin ang talaan sa ibaba. Tukuyin ang kahalagahan o gamit nito sa iyong pang-araw-araw na gawain. Gawin ito sa iyong kwaderno. Bahagi ng pandama at ang kahalagahan o gamit nito. Ang mata ay nagbibigay ng liwanag at kulay sa ating buhay. Ginagamit natin ito upang makita ang mga tao, bagay, hayop at kapaligiran. Ang ilong naman, ang kahalagahan nito ay mahalaga upang malaman natin kung mabango o mabaho ang isang bagay. Ginagamit itong pang-amoy at sa paghinga. Balat. Ito ay mahalaga upang malaman natin kung malamig o mainit ang ating hinahawakan. Tainga. Ang tainga ay mahalaga upang tayo ay makarinig ng mahina o malakas na tunog. Dila. Ito ay mahalaga upang malasahan natin ang mga pagkain. Gawain sa pagkatuto bilang 3, isulat sa sagutang papel kung anong pandama ang ginagamit sa mga bagay na may guhit sa mga sumusunod na pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot. Sa letter A, mata. B, ilong. C, dila. D, tainga. E, balat. Number 1, napakalambot ng sopa. Number 2, mag-ingat sa lugar. Number 1 ay letter E. Number 2 ay A. Number 3, ang kampana ng simbahan ay tumutunog ng 10 beses. Ito ay letter D. Sa number 4, masyadong maliit ang sukat ng tsinelas sa kanyang paa. Ito ay letter A. Number 5, ang gumamela ay malaki at mapulang bulaklak. Ito ay letter A. Number 6, mapait ang kape na walang asukal. Letter C. Number 7, ang mabangong damit ay nakatiklop sa kabinet. Letter B. Number 8, ang maliit na lamesa ay yari sa kahoy. Letter A. Number 9, ang mabangong alkohol ay ginagamit sa paglilinis ng kamay. Ito ay B. At sa number 10, ang makukulay na painting sa dingding ay maganda. Ito ay A. Sa gawain sa pagkatuto bilang 4, punan ang patlang ayon sa iyong natutuhan tungkol sa sense organs. Ilagay ang iyong sagot sa iyong kwaderno. At ang halimbawang sagot sa mga katanungan nito ay, nauunawaan ko na ang 5 sense organs ay ang mga sumusunod: mata, ilong, tenga, balat, at dila. Ang bawat isa ay mahalaga dahil ang mga ito ay ginagamit natin sa ating pandama, panlasa, paningin, pandinig, at pangamoy.
Ayan, sana may natutunan kayo sa aralin natin ito. Hanggang sa muli, ang ating sanggunian ay Science 3, Quarter 2, Week 1, Pivot 4A, Learner's Material. Thank you for watching and God bless everyone.